Kung sa bawat sagot sa panalangin ay katuparan ng isang hiling, bakit ba may mga pagkakataon na tila ba may mga hiling na napakatagal magkaroon ng kasagutan? Siguro di pa tama ang oras para makamit mo ang hiniling mo. May tamang panahon kasi sa lahat ng bagay. Dapat matuto tayong maghintay sa tamang panahon, sa takdang pagkakataon. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Grabe naman si Bunso. May crush na kaagad. Sino kayang nakita niya? Sana naman may ituro niya sa akin para naman mailakad ko. Syempre, sino pa ba ang tutulong sa kanya sa mga ganitong bagay? Kaya nga dapat makilala ko kung sino man ang magandang dilag na yun para maging masaya si Bunso. Kaya ito, pagkarating sa bahay, kumain na kami kaagad kasi anong oras na din? 2 PM na ng hapon. Gutom na din ako. At siguradong matutuwa si Papa pagka uwi niya. Kasi naman, andito na ang bunso niya. Nagmana din kay Papa. Napakagwapo. Mas gwapo pa nga si Bunso sa akin. Oo, tanggap ko naman. Pagbigyan na at bunso. Pero, mas masarap naman daw kapag kuya. Tsaka, medyo chubby si Bunso. Parang walang alam sa buhay ang itsura niya. Pero okay lang yun. Kung wala siyang alam, edi ako ang magtuturo sa kanya. Kaya naman, matapos makakain, hinayaan ko na lang muna siya na magpahinga sa silid ko. Magtatabi muna kami sa kama para naman mayakap ko siya kapag natutulog na kami. Nakakamiss din kasi talaga si Bunso. Kasi naman, sa loob ng 15 taon, ngayon ko lang siya ulit makakasama. Ang liit pa niya dati. Ngayon, nako. Mas malaki pa sa akin. Kaya ayun, nasa silid lang siya. Ako naman, naglilinis lang muna dito sa kusina. At nagsimula na din ako magluto ng hapunan. Para pagkarating ni Papa, kakain na lang ulit kami. Medyo busy talaga ako sa mga oras na to. Di ko na nga namalayan na lumipas na pala ang mga oras. Dapit hapon na pala, taba. May kumakatok sa pintuan. Parang alam ko na kung sino yun. Kaya lumapit ako agad sa may pintuan. At nambuksan ko ang pinto. Di ako nagkamali sa naiisip ko. Si Taki. Andito ulit. Kaya lang, may napansin ako kay Taki. May naalala ako tungkol sa sinabi ni Cairo. Kulot na buhok. Singkit na maputi, pulang damit at pulang sapatos. Tapos, black na bag na nakasabit sa balikat. Teka, ano ba itong naiisip ko? Baka nagkataon lang na kapareho ng sinabi ni Kairong nakikita ko ngayon. Kuya Elias, wala ka kanina. Saan ka ba galing? Alam mo, magpapasama sana ako sa'yo dun sa tropa mo. Wika ni Taki na dumiretso pasok na lang sa bahay. Sanay na kasi yan dito. At saka tropa ko yan. At aba, diretso sa kusina tapos nagbukas na din ng rep at naghanap ng may inom niya. At ayun,
Hinayaan ko lang. Sanay na din naman ako sa kanya. Parang kapatid ko na din kasi yan si Taki. Naalala ko tuloy dati nung lagi kong dinadala sa bahay nila si Cairo. Sila yung lagi magkalaro. Kaya lang, nakalimutan na din ata niya ng kapatid ko. Hindi ko na din kasi nababanggit sa kanya tungkol sa kapatid ko. Nako, magugulat siya kapag nalaman niya na andito si Cairo. Kaya lang, hindi na sila magkakilala. Hoy, Taki. Anong gagawin mo doon sa tropa ko? Kuya Elias naman eh. Alam mo na yun. Taki, bakla ka? Kuya Elias, OA mo naman. Bakla agad. Eh di ba nga may kapatid yun? Yung maganda, yung minsang nakita ko dito. Ah, okay. Akala ko Barbie ka eh at hinahanap mo yung tropa ko. Pero bakit bis na bis ka, Taki? Eh Kuya Elias, magpapasama sana ako sa iyo kanina dun sa bahay ng tropa mo. Siyempre, magpapakyut sana ako. Kaso wala ka. Saan ka ba nagpunta? Sayang tuloy ang bihis ko. Ah, ganun ba, Taki? Eh pasensya na. May inasikaso kasi ako na mahalagang bagay. Kuya Elias, walang problema. Sa susunod na lang. Tsaka, bakit madaming pagkain? Anong okasyon? Sino may birthday? Wala naman, Taki. May bisita kasi kami. Kung gusto mo, dito ka na lang kumain ng hapunan mamaya. Kuya Elias, nahiya ako pero sino palang bisita nyo? Taki, dito ka na lang kumain. Mamaya papakilala kita tsaka huwag ka nang mahiya. Parang kapatid na din kita ha. Sige, Kuya Elias. Babalik ako mamaya. Maliligo muna ako para naman mabango ako. Kaya ayun. Umalis na din kagad si Taki. Nakimerienda lang talaga. Kamusta na kaya si Bunso? Tahimik lang siya at di nalabas ng kwarto. Baka tulog ang kapatid ko. Kaya ito, sinilip ko. At taba, tulog na ang bunso kong kapatid. Nakayakap sa unan habang natutulog. Napakaamo ng muka. Halatang mabait. Sana mabait nga. Kaya naman, nagpatuloy na ako sa ginagawa ko. At ilang saglit pa, dumating na si Papa. Halatang pagod pero pagkarating niya, aba, si Bunso agad ang hinahanap. Elias, nak. Nasaan si Cairo? Papa, nasa kwarto, natutulog. At ayun na nga, halatang masayang masaya si Papa. Nagtungo siya kaagad sa silid ko. At ayun, hindi ko na alam ang nangyari. Sobrang excited kasi si Papa nung malaman niyang uuwi na si Bunso. Pero alam niyo ba? Nagsikap talaga si Papa. Di ko nga alam kung paano niya nagawa ang may ahon kami sa hirap. Basta, lagi siyang wala sa bahay dati. Tumigil siya sa pagsasaka sa bukid tapos isang araw. Kumain na lang kami bigla sa Jolly McDo. Pang mayaman lang yun eh. Hanggang sa ipinagawa na ni Papa yung bahay namin. Tapos ayun, nagbago bigla ang kapalaran namin ni Papa. Naging ahente kasi si Papa ng mga lupa. Kaya ayun, kada makakabenta siya, masaya talaga kami. Hanggang sa pati ako, ganun na din ang naging trabaho simula nung
makatapos ako ng pag-aaral. Katulong na talaga ako ni Papa sa lahat ng bagay. Di ko lang talaga siya nasamahan ngayon kasi dadating si Bunso. At ayan na sila. Lumabas na sa silid. At tapos si Papa, yakap na yakap kay Bunso. Nakakatuwa eh. Si Mama na lang talaga ang kulang. Papa, parang ang saya mo ah. Alam mo, para happy family na tayo. Si Mama na lang talaga ang kulang. Elias, nak, mag-aasawa na lang ako ng iba. Ayoko na sa nanay nyo. Nang iiwan sa ere. Ay nako, si Papa. Galit siya kay Mama. Kasi nga iniwan kami dati. Pero gusto ko, sila pa din. Kaya lang, galit si Papa kay Mama. Ay nako, bahala sila. Malalaki na sila. At si Mama naman, nakakausap ko palagi. Pinapauwi ko na nga siya, kaya lang natatakot daw siya kay Papa. Anong dapat kong gawin?